Praise God. Minsan pa po nating palakpakan ng ating pong Panginoon. Isang pinagpalang umaga po sa inyo pong lahat. Pagbati po mula po sa Distrito 4 at mula po sa bayan po ng Santo Tomas. Let me read some verses po dito po sa Ephesians 4 verse 32. Ang sabi po dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. In Galatians 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Allow me po to share this simple topic para po sa first Sunday po natin this month of March. Unlocking miracles through kindness. Sino sa inyo ang naniniwala na yung mga kamay na yan ay pwedeng pagdaluyan ng himala ng Diyos? Amen po ba? Pakitignan nyo nga ho yung katabi ho ninyo na pagdadaluyan ng himala ng Diyos ngayong umaga. Palakpakan naman po natin ang Lord Jesus. Hallelujah! Breakthrough kindness is a spirit-led kindness that flows from a transformed heart and produces divine favor, healing, and open doors. Nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, may mga nagbago sa buhay po natin. Totoong mabait na po kayo, pero mas lalo kayong bumait. Mukhang nangiti ho yung asawa nyo nung sinabi kong matagal na ho kayong mabait eh. Amen po ba? Mabait ka na, pero lalo ka pang bumait. Again, we see that miracles are often connected to compassion. Tignan ho natin to. The ministry of Christ reveals a powerful pattern. One, before He healed, He was moved with compassion. Read your Bible, nandun po. Ganun yung pattern po ng Lord. Before He restored, He showed mercy. Before the miracle, there was kindness. In Matthew 9:36 to 38, when He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Sino yung sobrang napagpapala every month sa mga thematic preachings po natin? Napakaganda po ng mga every month naka-series po tayo. Hindi nakasambulat yung mga lessons na ating natututunan. And this whole month of March, everybody say breakthrough kindness. One more time, breakthrough kindness. Pakitignan nyo ulit yung seatmate po ninyo. Again, mabait po yan. Pero sa buong buwan ng March, lalong babait yan. Walang mag-agree. Yung simple definition po ng breakthrough kindness is a concept that goes beyond ordinary acts of kindness. It refers to kindness that creates a significant transformative impact in a person's life, community, or even within oneself. It is a kind of kindness that breaks through barriers like fear, resentment, or indifference to reach something deeper and more meaningful. Simple hong example, yung kindness maganda talaga yan. Pero lagyan mo pa ng breakthrough and at the same time, yung loving kindness mas maganda. Example po, kung may nakisakay sa inyo at ibababa nyo sa kanto, yung pagsakay pa lang na sasakyan, kindness na po yun. Amen po ba? Pero ang gusto mo ng breakthrough kindness, ipalub mo na, total malapit siya yung kanto. Amen po ba? Amen. Kung maglilibre ka na lang, wag ng a la carte na burger. Pero kindness na po yun. Pero kung breakthrough kindness, may price at saka coke. Amen po ba? Simpleng bagay ho na pinapakita ho ng Lord sa atin ngayong umaga. Sometimes the key that unlocks the miracle is not in your hands lifted in prayers, but in your hand extended in kindness. Amen po ba?
Dito sa topic ho natin this month of March, may isang libro po kong tinignan, sinilip. Miracle of Kindness by James Cock. Ang ganda ho ng pagkaka-expound niya kung gaano dapat ang isang mananampalataya ay ine-express ang ganitong kabutihan para umabot tayo sa maraming mga tao patungo sa paanan ni Jesus. Amen po ba? Nakakakita ko ng maraming mukha ngayong umaga. Hindi ko alam ang kwento ho ninyo. Baka lang yung kwento po ninyo, isa kayo sa mga in-invite, pinagtiyagaan, pinag-pray ng isang kaibigan po ninyo. Baka nilibre pa kayo sa restaurant bago kayo dalhin sa church or after sa church. And praise God, nandito po kayo ngayong umaga. Hindi po aksidente yun. Nananadya kami. Mahilig kaming manlibre sa mga ini-invite. Ipinaparamdam yung pagmamahal ng atin pong Panginoon. Ang sabi niya dito sa librong ito, kindness isn't optional or occasional. It's a daily outworking of Christ's love through us. Every small act of kindness or act of care reflects the Spirit of Christ working in ordinary moments and ordinary people. Uulitin ko po, hindi natin alam sa simpleng buhay na meron tayo, hindi mo alam, ikaw pala ang himala ng karamihan na nakakasalamuha mo. Amen po ba? May nangyari po sa GIL Santo Tomas dito po sa Barangay Pau, Santo Rosario, dahil pinag-aaralan po natin paano mapasok yung mga barangay, bagamat may mga religious conflict. Nung nalaman nung pari po doon, Ma'am Lilian, na kami pumasok, pinagbawalan yung mga batang umaten sa atin, etc. So, nandun po talaga, normal po yun. Pero God is good, nagpe-pray ho tayo kung paano ma-penetrate ang school or ang barangay. Salamat po sa I-Care Ministry ho ng church po natin. Yung I-Care program po natin, by the way, ito po ay pinanganak mula sa puso ng ating Dr. Dory Villanueva. Ito po'y in-embrace po natin sa GIL Pampanga at hindi ho nagpaiwan ng Santo Tomas. Ang unang ginawa ho namin doon sa barangay po na yon, pinasok namin ng school and we launched the Adopt a Student program. Selected lang ho na 10 bata ang inadopt ho nila nung mga coordinators natin. From the Adopt a Student, nirelease po yung program na Bless a Family. Every anniversary ho natin, meron tayong Bless a Family program. Tama po ba? Nag-pack ng bigas, ng delata, yung coordinator. At yung 10 bata ho na yon, intentional, pinuntahan sa bahay. And they met Sister Arlene, ito hong nasa larawan na ipakita nga ho natin. Ito hong pamilyang ito na pinuntahan po natin, yan ho, yung mag-asawa, yun yung panganay nilang anak, na nag-decide na ipagamit yung bahay po nila para po sa ating worship extension service na 1 year na ho natin ginagawa sa kasalukuyan for the glory of God. Payak ang bahay, simple, pero nagkaroon ng puso para sa gawain. For more than 1 year, nasa more or less 70 plus na po, pastor, yung nag-a-attend, including children and adult and the KKB. Ang pinupunto ko po ganito, pakitingnan nga ulit yung katabi ho ninyo. Gaano ho ba ka-critical sa inyo ang mawala ng 2 kilong bigas sa bahay? Katsura yung pulawek ako. Feeling nyo manyad ko. Well, sa nakikita ko, parang wala lang yung 2 kilong sa damit nyong yan. Ang gugwapo at gaganda ho ninyo. Puro mga milyonaryo at ang kaharap ko dito Oh, praise God. Wow. God is good. Ano yung epekto ng 2 kilong bigas na mawawala dun sa palabigasan mo? Pastor, wala lang sa akin. Gusto mo, dagdagan mo Kuha ka ng 10, hindi ko mararamdaman yon. Maybe sa karamihan po, ganon ang mararamdaman po ninyo. Parang wala lang. Pero tinitiyak ko po sa inyo, sa iba, himala na po yun. Amen. Kumusta ho yung mga gradas nyo ng mga groceries na pinamimili sa SNR? Ang turo po sa amin, Ma'am Lilian, first in, first out dapat sa groceries. Tama?
para ma-avoid yung expiry. Sa atin po, walang kwenta pag na-expirean ka ng Delimundo na corn beef. Walang kwenta. Brother William, pag nag-expire yung Taster Choice. Sabi ng nanay ko, Taster Choice. Taster Choice mo, tsaka Coffee Mate. Walang kwenta sa iba yon. Pero tinitiyak ko po sa inyo, sa iba, pinapangarap lang po nilang makatikim ng ganong kape. Amen? Di ako galit, nagpapaliwanag lang. Minsan ho, nasa kamay natin pala yung himala ng Diyos. Minsan, nasa harapan mo lang pala yung taong makakaranas ng himala na yon sa araw po na yon. Maging sensitive lang po tayo. Amen po ba? Pwede bang palakpakan muna natin ang atin pong Panginoon? Mabilis lang ho, 3 mahalagang bagay about the breakthrough kindness of Jesus. Number 1, breakthrough kindness that touch the untouchables. May mga bagay ho noong panahon ng Lord Jesus na maraming mga tao, iniiwasan po sila. One of my references in Mark 1, verse 40 to 42. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Filled with compassion, Jesus reached out his hand, touched the man. "I am willing," he said, "be clean." Immediately, the leprosy left him and he was cured. Tingnan niyo ho yung verse na ito in verse 41. Filled with compassion, Jesus reached out his hand and he touched the man. I-process po natin. Meron pong sakit itong taong to. Hindi ho skin allergy na ordinary yung sakit niya. Ano ho yung sakit niya? Meron siyang ketong. At alam natin yung ketong ho, nakakahawa po ito. But because of Christ's love and compassion, when He saw that man, umiiyak ho, humihingi ng himala. Anong ginawa ho ng Lord? Ang sabi ho dito, a man with leprosy came to Him, begged on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Verse 41, anong meron sa puso ni Jesus? Filled with compassion, he reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said, "be clean." Immediately, the leprosy left him and he was cured. In the Jewish culture po, lepers were isolated, rejected, and considered unclean. No one touched them and labeled unclean. Yet Jesus did not set back, He stepped closer. Alam niyo po, habang minemeditate ko po ito yung sitwasyon ng napakaraming mga tao. Kasama po tayo dito noon. Ang tingin ng mundo sa atin, basura. Ang tingin ng society sa atin, wala ng pag-asa. But miraculously, ang Diyos, kinatagpo niya ho tayo. Binago ng Diyos ang ating mga buhay. Amen po ba? Pimpalakpak nga ho sa Panginoon. Isa hong reference sa Old Testament para lang magkaroon ng idea yung iba, bakit ba masama na hawakan? Kasi yung mga Hudyo, very particular po sila sa mga ceremonials. Kultura ho nila yun eh. Leviticus 13:45 to 46, the person with such an infectious disease must wear torn clothes, let his hair be unkempt, cover the lower part of his face and cried out, "Unclean, unclean." Imagine yung ganung kailangan sinisigaw ho nila. Obvious na may sakit ka eh. Pero kailangan mo raw pinaparinig yun para iwasan ka. As long as he has the infection, he remains unclean. He must live alone. Ano pa pong nakalagay po dyan? He must live outside the camp. I-isolate po talaga ang sarili ho. Ilang mga debate ho na pinag-uusapan. When Christ Jesus touched the leper, He technically violated the Jewish ceremonial laws regarding cleanliness. Totoo naman po yun. Pero silipin ho natin bakit. Number 1, the law of ritual purity. Sabi ho dito, anyone who touched a leper, something unclean, became ceremonially unclean. Nasa kultura ho kasi nila yun eh. Okay? Number 2, the law of social separation.
lepers were required to live outside the camp. Warn people by crying, unclean, unclean. Binabasa ko lang po ito, simple kapag tinignan, pero ilagay nyo yung paa nyo dun sa paan ng taong ito. Parang gusto mo na lang mamatay eh. Bakit po? Mismong pamilya mo, hindi ka pwedeng lapitan. Ano pa po? The law of temple and worship purity. Ito yung mabigat. Anyone who became unclean could not participate in worship or enter holy spaces until purification. Sa mga ganong klase ng tao, anong kailangan ho nila? Di ho ba ang Diyos na lang talaga? Pero pati yun pala bawal. Kasi nga marumi. Nais ko pong ipaalam sa lahat na ang Diyos po ay kayang katagpuin ng bawat isa po sa atin. At salamat po sa panambahang ito ng GL Church San Fernando. Bukas sa kung sino man ang nais makaranas sa pag-ibig po ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan naman po natin ng Lord Jesus. Sabi ho dito, Jesus did not break God's higher law of love. That is in Matthew 22. Jesus' kindness transcended ceremonial restrictions. Ito po ang kalagayan po ng napakaraming tao noon. At tayo po'y kabilang sa mga taong kinahabagan po ng Panginoon. Jesus touched the untouchables because compassion is stronger than contamination. Walang pakialam ang Lord kahit sabihin pa nila na na-break niya yung law. Mahal niya eh. Amen po ba? You remember that day na tayo po nung tayo lumapit sa Panginoon, may mga kapatid tayong alam kong testimony ho ninyo. Narinig ko yung testimony, gaano tayo karumi sa harapan ng maraming mga tao. But when we came to the Lord Jesus Christ, hindi nagsara ng pintuan ng Panginoon. Love is greater than law. And grace reaches where society refuses to go. Sabi ho doon, the miracle happened the moment compassion reached the untouchables. Baka may pinapakita po ang Lord sa atin ngayong umaga. Maybe one of your loved ones na kailangang bisitahin. Madama ang kakaibang pag-ibig po ng ating Panginoon. Ikalawa po, breakthrough kindness that made time for the unimportant. Yung kanina po, yung mga marurumi. Ito naman yung mga taong hindi importante. Ito ang ministry ho ng Lord Jesus. Napansin ho ninyo? Mga ordinary people, nung panahon po ng Lord, pansinin po natin yung kanyang ministry, iba ang puso ng Lord eh. Pag binasa niyo po ang Bible, mapapahiya ka. Kapag tayo ho, medyo umangat lang ng konti, ang tawag ni Pastor Alex, yung meron tayo yung entitlement mentality, yung feeling natin, nakala natin ang galing-galing. Pero pag binasa mo ang Bible, mapapahiya ka kay Jesus. Sabi nga, Son of God, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, at naglingkod para sa atin. Minsan ho ito yung natin weakness po natin. Pakita mo ngayong larawan, kapatid. Familiar ho kayo dito? Ngayon po, marami nito sa downtown, San Fernando. Pwedeng humingi ng pabor po sa inyo. Okay lang, ako pumimuha ako. Pati sa mga nasa live, hingi ako ng favor po sa inyo. Okay lang po? Pwede po ba pa-chere ni Pureng pisasaluanan nyo yung ako tatawad? Makarine. Tagalugin ko po, pwede ba pag ito ang mga nagbebenta sa palengke, wag na po kayong tumawad? Kung pwede lang, magdagdag ka pa. Bakit? Bundok ang inaakyat at binababaan para makahango ng kanilang paninda sa kapatagan. Nawe niya po isipin yung aluwaya ko ito. May kausap po ba ako ngayong umaga? Yun yung kindness. Pag bumili ka, nakita mo yung mga tao, yung anong struggle po nila, i-bless mo na lang. Hindi yung tawad ka ng tawad na kayo mga t-shirt kang Christ is the answer.
Kota sulod kaya painingmala na yun. Kaya gumulot ka, JIL, na kaya, mapangpetungan kayong jacket. Amen po ba? Sumama lang loob ko nung may nakatabiho ako dun sa, kasi si Tay bumili ng papaya eh. Yung babae, siguro ganun talagang mga bambangan. Kukunan mo laking bundok din, librila mo, nako kakamal. Sabi ko sa miss ko, bisay ka nang mamayad kita sa luwanan nita. Sa? Yung nakakasama lang ng loob. Pero pag nag-SM, may tawad sa SM, sasabi mo sa sales lady, sister, pwede bang yung 1,500 na lang? Gusto mong paalisin ka? Sa dep store, tatawad ka? Kung ano nga yung nandun, yung naka-fix na value, babayaran mo eh. Sa palengke ho, madalas may mga batang nagtitinda ng nakabalot na tingi-tingi. Ate Corse, kalamansi, kamatis, sibuyas, tingi-tingi. Ayun po. 20 pesos. Apuluya mo. Ba't yakita yan? Miglakad ka mo. Apuluya mo. Hello? Nasaan yung kindness doon? Practical po itong sinasabi ko. Tapos ang prayer natin, Lord, make me more like you. Ipakuda ka krus eh. Yun yung prayer mo, Lord, maging kawangis po kita. Kuripot ka naman. Sa bahay po, merong coin ang anak ko dun sa lata po niya. Pag may 20 pesos kami, laging nilalagay dun yung 20 pesos. Alam niyo kung bakit? Yung nagko-collect ng basura sa amin po kasi twice a week po siya. Kailangan siyang mag-collect. Alam niyo na pag nasa bahay. So yung anak ko sa kanya naka-assign. Yung 20 pesos kada dumarating, pero pag ako po may extra, lalabas ako, dinadagdagan ko. Bakit? Bakit? Kung wala itong mga ganitong unimportant people sa tingin ng iba, sa akin po importante sila, pasensya na. Dahil kung walang magko-collect ng basura sa bahay nyo, praise God, banglo mo. Saan ka magtatapon? Sa gitna ng daan? Ahanap ka ng MRF na doon mo ilalagay? Yun yung simpleng mga bagay ho na ito. Pakapihin nyo kaya. Yung mga nagbabasura sa inyo, bigyan mo ng bread at ng bro, pandagdag sa snack. Hindi yung katwiran no, magsweldo naman din? Diyan ka magsweldo ka eh. Simple ho na mga paalala ho ng Lord sa atin. Amen po ba? Kami ho, weekly, may nag-a-assist na naglilinis ng bahay po namin kasi hindi na namin kaya ni Tina mag-general cleaning. Ako bilang isang pastor, I see to it that every time nakakain kami, kung anong kinakain namin, yung kakainin po niya. May mga bagay tayong kailangang makita at maintindihan. Mabilis lang po. Yung mga personalities sa Bible or ilang mga instances, in Luke 19:5-6, Jesus stopped for Zacchaeus. The overlooked, sabi po doon. When Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down. Immediately, I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. May struggle kay Zacchaeus. Kasi po, midget siya. Bukod sa midget siya, yung inakyat niyang puno, sabi ng ilang mga scholars, hindi ordinaryong puno, it's a sycamore tree. May spike, may tinik. Pero naakyat sa taas, nakuha ang atensyon ng Lord. Ikalawa, yung mga bata, in Mark 10:14, let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Mahalaga ang mga bata sa harapan ng Panginoon. The third is the people who has sickness. In Matthew 14:14, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. The fourth, restored the outcast. Yung binasa po natin kanina in Mark 1:42. Jesus was moved with compassion, reached out his hand and touched the man and said, I am willing, be clean. Immediately, the leprosy left him. Maraming kwento sa Bible, hindi pinapansin ng lipunan, hindi pinapansin ng sinuman, pero ang Lord, importante sila sa Kanya. And I know nakaka-relate po tayo ngayong umaga. Sino ba tayo para pagbigyan ng Diyos
na tayo ay makalapit sa kanyang trono at makapanalangin at maramdaman po siya sa ating mga buhay. Pwede bang palakpakan naman natin ang ating pong Panginoon? Hallelujah! Hindi ako nakaiwas one time sa invitation po ni Mayor Mike Galang sa Florida Blanca. Hindi ko pinopromote yung Florida Blanca, but if you want to visit Florida Blanca, napakaganda ho ng Florida Blanca po ngayon. Nagke-create ng grabing transformation ang anak ng Diyos sa pamamagitan po ni Mayor Mike Galang dun sa City Hall po nila na bago. So ang nangyari ho, may mga schedule sa mga sectors ng kanilang society. Yung una pong seminar na pinuntahan ko, si Ma'am Lilian, galing na dun, mga department head, si high caliber yung kausap ni Ma'am Lilian. Ako, binigay na assignment una, yung seminar para sa mga parents with special children. Pero yung pangalawa po, hindi ako nakaiwas. Narinig nung focal person, nung solo parent, na ako yung nagsalita, Ninuya, ay sabihan may kang Mayor Mike, Abede. Kinontak ko ako para mag-talk sa solo parent. And there are 200 solo parent po dun sa audiovisual room. Alam nyo, yung pagtungtong ko pa lang sa kwarto, para nang merong grabing yakap ang Lord sa akin na yung kada isang matang nakikita ko, parang gusto kong yakapin lahat Sister Candy. At habang ako po ay nag-i-intro, ang unang tanong ko po, bakit po kayo napabilang sa kategorya ng solo parent? Pag pala sinabing solo parent, talagang solo. No boyfriend, walang live-in, as in, madam, solo talaga. Kasi pag nalaman, tatanggalin po sila kasi may benepisyo po Sabi ko, ano ho yung reason? Tatay, namatay ho yung wife ko 2 years ago. Okay, salamat po. Tatay, ano ho yung reason bakit kayo nakasama sa kategorya ng solo parent? Namatay po yung wife ko 5 years ago. Lipat ako sa mga kababaihan. Out of 10 na babae po na tinanong ko, yung reason kung bakit sila naging solo parent, abandonment lahat ang case. Para akong pinagtakluban ng langit at lupa. Para hindi ako makapag-proceed sa lesson ko dahil pinipigilan ko yung emotion ko because I realize kung gaano katatag tong mga taong to. Yung isang tinanong ko, 25 years na silang inabandona ng kanilang tatay, ng kanilang asawa, and yet lumalaban, 6 anak. Na-realize ko kaming dalawa ng wife ko, bakbakan na kami sa trabaho. Yung work namin, do full-time kaming parehas, pero may season na may struggle ka. And yet, those solo parents lumalaban sa buhay. Pwede ho bang makita yung kamay ng mga solo parents po natin dito? If you are solo, wag ko kayong mahiya. Wag ko kayong mahiya. Sige po, taas niyo ang kamay niyo. Wow, palakpakan naman po natin ng Panginoon. Hanga ako sa inyo kasi marunong kayong lumaban sa buhay. Hindi ibig sabihin wala yung partner nyo, hindi kumpleto. Si Jesus ang nagkumpleto sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya nagkaroon ako ng idea na establish yung isang aspeto na yon sa GIL Santo Tomas po. Gusto ko silang i-date. Gusto ko makita and pina-profile ko yung members po natin. We have more or less 20 na solo parents pala. Though may iba po able, but some of them, baka kailangan ko makita yung bahay, yung mga anak, yung matanong man lang. Kung nagawa ko yun sa Florida, why not sa ministry na binigay ng Diyos sa akin? Mga magulang, mga kapatid, yung kabutihan, wag lang sa labas. Sumilip din naman tayo sa loob ng bahay. Amen po ba? Katabi niyo ba asawa niyo ngayon o nanay niyo? Silipin niyo yung nanay niyo na asawa. Sabihin niyo sa kanya, kindness. Meron pong isang nanay ang magbe-birthday. Lumapit sa asawa. Darling, birthday ko. Next week, may napanaginipan ako. Sabi ho nung lalaki, oh yes, darling, ano yung napanaginipan mo? Binigyan mo raw ako ng gintong kwintas. Binigyan mo raw ako ng gintong bracelet.
at ng gintong singsing. Darling, yun ang panaginip ko. Darling, anong masasabi mo? Hintayin mo ang birthday mo, sabi nung lalaki. Dumating ang birthday, inabot ng lalaki ang gift. Binuksan nung babae ang gift, nakalagay dun sa nakarap libro, How to Interpret Dreams. Yun po yung regalo ng lalaki. Yun tayo eh. Mga men, yun tayo eh. Harap-harapan na nga nagsasabi kung anong gusto. Yun tayo eh. Sinabi na nga eh. Tapos niregaluhan mo na how to interpret dreams. Alam nyo, bago tayo maging kind sa iba, sa bahay muna. Amen po ba? Sa mga kaopisina mo, hatid ka ng hatid. Sige, okay lang, Brad. Sige, okay lang. Sister, sige, hatid kita. Kahit Mindanao pa yan. Pero pag nagpa-drive ang asawa SM, kau na lang, pagod ako eh. Alright. Alright. Amen po ba? Mga nanay, kumusta ho yung assignment nyo sa bahay na araw-araw yung ginagawa nyo ay pare-parehas? May narinig ako, pagod daw po. Salamat po sa pagiging honest, ma'am. Normal po yun. That is our calling. Pero pakiusap ko lang po sa inyo, kapag kayo gumagawa ng isang bagay na alam nyong para sa Diyos at para sa pamilya, gawin nyo ng bukal sa puso. Hindi yung habang nagluluto, nagdadabog ka. Yung adobo mo, ang pait. Bakit? Kasi puno ng sama ng loob. Mga kalabaw na pinapakain ko ng mga palamunin. Patayin nyo na lang ako. Mga anak, kung gusto nyong maging kind sa mga magulang nyo, pag may ginagawa ang mga magulang nyo, tulungan nyo. Hindi puro cellphone. Puro tiki-tiki-tiki-tok. Kung naglalaba ang nanay mo, pag natapos, isampay mo. Eh, kalagu-lagu. Amen? What matwala rin may kibat? Amen? Sa mga young professionals naman, kapag kayo po ay medyo nakakaluwag-luwag, i-treat nyo ang mga magulang nyo, pa-Starbucks nyo. Baka hindi pa natitikman yung kape Amerikano. Nung tinikman ng nanay yung kape Amerikano, nano, ini matuling nga palang kape ini, kakamalme yan. At least Amerikano. Baka naman may extra ka ikaw na yung adult. Eh di, bilhan mo ng ticket ng parents mo, trip for two, Iran, one way lang. Ay, hindi, mali. Hong Kong naman, Hong Kong. Ilibre mo. All expenses paid. Ma, tay, mag-enjoy kayo ni nanay. Sagot ko yan. Kami ho sa bahay, may kanya-kanyang task. May kanya-kanyang assignment. Ako bilang pastor, ako ang tumatay yung cook for more than 25 years sa bahay. Alas 4 o alas 4:30, gising na ako araw-araw. Dahil ngayon, nag-aaral ang anak ko sa PHS, kailangan ipagluto ng breakfast, kailangan may baon. 25 years, ako ho ang nagluluto sa bahay namin. Tanungin niyo ako kung masaya ako. Magtanong kayo! Siyempre naman! Kailangan i-enjoy mo yun eh. Lalo na ginagawa ko yun, nandun ang biyenan ko, pag hindi ko pinagluto, baka paalisin ako dun, bahay niya po yun eh. Hindi, biro lang. It's my joy. Yung gising ka ng madaling araw, tahimik ang lahat, pero habang gumagawa, walang halong kabuisitan. Kahit mag-isa kang nagsasalita sa kusina, alam mo, ramdam mo yung presensya ng Panginoon. Amen po ba? Mga nanay? Mga tatay? Bago maging kind sa labas, sa loob muna ng bahay. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang ating pong Panginoon. The third po and the last is breakthrough kindness that restores the sinners.
Dito sa Luke 7 verse 36. Now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. So he went to the Pharisee's house and reclined at the table when a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. He brought an alabaster jar of perfume, and as she stood behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Verse 39, when the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, and that she is a sinner. Alam niyo po yung isa sa napakagandang ministry po ng Lord. Hindi hanapin yung mga taong walang kasalanan. You read your Bible. Ang laging hanap po niya yung mga taong handang magsisi ng kanilang mga kasalanan. Alam niyo po sa society po natin ang daling humusga. Nagte-trending po ngayon yung isang artista na masyadong diretso kung magsalita. Especially sa mga kapatid natin na mga nasa kategory ng mga nasa LGBT. Kung gusto mong mawin yung iba, pwede mong sabihin yung bagay na hindi tama sa mabuting pamamaraan. Ganun tayo natuto sa atin pong leadership training eh. Hindi yung masyadong direct. Tama na wag i-compromise, pero ipadama mo sa tao yung pagmamahal pa rin ni Jesus. Paano mo madadala sa simbahan kung gano'n ka magsalita? Ikaw, pag hindi ka nagbago, pa-impyerno ka. Hindi gano'n ang ministry ng Lord. Ang Lord ipapadama niya sa atin, yes, makasalanan ka, pero meron tayong chance kapag tayo nagsisi at lumapit sa Panginoon. Nasabi ko po kanina na ang mundo ay punong-puno ng panghusga. Pero salamat po sa Panginoon, dumating tayo sa punto ng buhay po natin na tayo kinatagpo ng Diyos. Binago po niya tayo, nilinis sa ating mga pagkakasala. Amen po ba? Pwede bang palakpakan po natin ng Lord Jesus? Sa akin pong pagwawakas this morning, let me just encourage ang bawat isa po. Ang pagiging mabuti ay bunga ng ating personal na ugnayan sa Panginoon. Uulitin ko po, baka yung mga kamay na yan ay ang siyang gagamitin ng Diyos para sa himala ng ibang taong nakakasalamuhan yung araw-araw. Maging himala tayo ng karamihan. Amen po ba? Let's give one more clap offering for the Lord Jesus. Pwedeng tumayo lang ho tayong lahat saglit sa presensya po ng Panginoon. May ilang verses po akong babasahin. Dito sa Mark 10 verse 46 to 52, medyo mahaba-haba po ng kaunti as my conclusion. Sabi ho dito, may isang scenario ho dito sa katauhan po ni Bartimaeus. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, was sitting by the roadside begging. Namamalimos po si Bartimaeus. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. But in verse 48, many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Look at verse 49. Anong sabi sa verse 49? Jesus stopped and said, call him. So they called the blind man. Cheer up on your feet, he's calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came
to Jesus. In verse 51, "What do you want me to do for you?" Jesus asked. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Isang simpleng sigaw ng frustration, ng desperation. Nakalagay ho dito. Next slide nga ho, please. Among the many people in that place, ito yung reflection ko What made Jesus stop to give time to a blind man just like Bartimaeus? Anong meron sa taong ito? Hindi siya importante. Hindi siya prominenteng tao, hindi siya opisyal, hindi siya religious leader, isang namamalimos, isang bulag. Pero napahinto po niya ang Lord Jesus. Ito ho yung maganda ho dito sa kwento ho na ito. Napahinto ng blind man ang Lord Jesus. May ganitong instance sa buhay po natin, remember? Na feeling natin parang wala nang nagmamalasakit, wala nang taong pwedeng makaunawa sa atin, pero hindi po ang Panginoon. Dumating tayo sa punto ng buhay po natin na ang Diyos, binuksan niya ang kanyang mga kamay, tinanggap niya tayo bilang kanyang mga anak. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ng atin pong Panginoon? Pwede ba natin siyang awitan ngayong umagang ito? Let us just sing this wonderful song. Ang Diyos ay mabuti, sa Kanya itiwala ang buhay na ito. Hallelujah! Thank you, Jesus! Ika'y mabuti. Praise the Lord. Pakibaba muna po natin ang ating mga kamay. Thank you so much, Pastor Albert. I am very, very sure tayo pong lahat ay napagpalang sobra with that very convicting message. Of course, alam natin, kindness, very important. Pero bakit minsan nawawala sa radar natin kahit na tayo po ay mga Kristiyano na? You know the reason? Because our natural tendency as human beings is we naturally gravitate around ourselves. It's part of the human nature. Yung bang pag hindi mo talaga binantay ng sarili mo, mas mataas yung self-centeredness selfishness. Iba't iba nga lang ang grado. Yung iba ay simple, pero yung iba malala. Normal sa tao yung self-exaltation. That is why the words of God, katulad ng ating pong narinig ngayong umaga, napakahalagang ma-reinforce sa ating puso. Because please take notice na kapag sinabing Christian, dahil yun ang tawag sa lahat ng mga nakakilala na po sa ating Panginoon, Kristiyano tayo. Ang ibig sabihin ng Christian, it's not just an ordinary name. This means Christ-like. This means I am a follower of Christ. Yung halimbawa ng Panginoong Jesucristo na nabuhay ng napaka-selfless,
na buhay ng iniisip ay hindi yung sarili lang niya, kundi ang kapwa, ang mga hindi pinapansin, no? Marurumi, unimportant, hindi pinapansin, at mga makasalanan. Basically, the marginalized. It is a total opposite of the value systems of this world. Sa mundo, kung wala kang itsura, hindi ka papansinin. Hindi magandang baro mo, baliwala ka. Kapag hindi ka sikat, baliwala ka. Kasi ang mahalaga sa mundo, yung may itsura, yung magandang suot, yung mabango, yung may titulo. And the world worships this kind of value system. Kaya kung nalaglag ka doon sa wala kang trabaho, wala kang may biling damit, ikaw ay may sakit, ikaw ay addict, baliwala ka na. Ibang-iba talagang puso ng Lord Jesus Christ. Kahit ketongin, kaya niyang hawakan. That is the heart of the Lord. And for anybody to claim to be a Christian, importante yung attitude na to, ma-develop natin ito sa buhay natin. Nakita natin yung mga simpleng ilustrasyon. Hindi lang natin napapansin ang sarili natin, but we need to learn how to catch ourselves. Tama, minsan, hindi na nakikita yung mga kaawa-awa. Ang naiisip yung matitipid lang niya. Magkano yung kaya kang papaya? Very convicting. Pero yung mga ibang mag-isip, ang mga taong ito baka hindi alam kung saan kukunin yung sunod na pagkain. At ako naman hindi naman nagugutom. Ako naman may trabaho. Ako naman may kapasidad. Bakit ko pa babaratin yun? Maganda nga, hindi ko nakunin yung sukle. And I'll do it for Jesus. Because my Jesus was so good to me. Kahit ako mismo ay isa sa mga hindi karapat-dapat. Can we say a loud amen for that? Ang ganda yatang maisip na, and I believe this is already happening actually, na kapag ka nasabi, naging kustumbre, ay yan, mga JIL, mga mababait na tao yan. Mga matutulungin yan. Ang sarap madugtong sa atin yon. Alam niyo kung bakit? It's not for us. Naluluwalhati po natin ang ating Panginoon. Hindi man pwedeng ikumpara yung sakripisyong konting kabutihan na gagawin mo sa sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Isalba lang tayo. Yun man lang maipadama natin, Lord, I want to do good because you've been so good to me. Forgive me for times that I become too selfish. I become too self-centered. Tulungan mo ko, Panginoon, na wag sarili ko lang kasiyahan ang naiisip ko. Let me be like the Lord Jesus. Make me a channel of your goodness. Ang gandang nabanggit kanina ni Pastor Albert, I believe that's prophetic. Napakasimple. Hindi mo alam yung bagay na nasa iyong kamay, yan ay himala na pinapanalangin pala ng iba. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Especially kung sobra-sobra ka na. Look at some of the passages. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. One of the many verses na masisilip mo ang puso ng Panginoon. And then, don't compare yourself with other people because when you compare yourself with other people, it's either you will feel so arrogant or you will feel so inferior. Compare yourself to the heart of God. Mawawalang kayabangan mo. So, ang sabi po dito, everybody read with me. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. Karapat-dapat ba tayong iligtas? Hindi. Hindi tayo karapat-dapat iligtas. Ang dapat sa atin, papunta na sa kapahamakan dahil tayong lahat makasalanan, ang sabi ng Biblia. So kapag magbibigay ka ng awa, hindi mo na sasabihin, karapat-dapat bang taong ito? Hindi na. Tayo nga, hindi pa tayo karapat-dapat. Pero minahal pa rin tayo ng Panginoon.
Kung ikay magmamahal, huwag kang magtipid. Lalo na sa mga loved ones mo. Kaya very convicting yung reminder na yun Alam na natin. Pero minsan, because of that natural tendency of the instance of always gravitating around ourselves. And many times we have to unshackle ourselves with that and allow the love of God to fill our hearts and to open our eyes again. Because when we see people and with the compassion of Jesus, napakaganda ho ng title. The message title is Unlocking God's Miracles, no? Through kindness. Unlocking miracles through kindness. When He saw the multitudes, ang sabi ng Matthew chapter 9 verse 35, He was moved with compassion. Kaya pati po yung paggawa ng himala ng Panginoon, hindi naman para mga landa, tingnan nyo ako, kaya kong gawin. It's not that motivation. So tayo rin, paggagawa ng kabutihan, hindi para magparangalan. Gagawa tayo ng kabutihan dahil karapat-dapat parangalan ng Diyos at ang nagmo-motivate sa iyo ay kahabagan. Lift your hands to Jesus, please. And then you grow as a Christian. You begin to honor the Lord. Nakakalabit ang puso ng Diyos. At dahil sa ikay naging mahabagin, ang sabi ng Panginoon, Blessed are the merciful, for they will also receive mercy. Para sa mga panahon ng pangangailangan, maaalala ka ng Diyos. Panahon ng problema, maaalala ka ng Diyos. Dahil nagtatanim ka ng kabutihan sa iyong kapwa, in the name of our Lord Jesus Christ. We're gonna sing that song again from our hearts. All my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing it again, all my life. And all my life you have been faithful. And Lord, because you are faithful, you are merciful, you are kind, may we be like Jesus. Patuloy po tayong nakayuko at nakapigil sa presensya ng Lord Jesus. This is a worship service. Kanina first service ay napakalakas ng kilos ng precious Holy Spirit, just like what we're experiencing now. Sa tuwing meron tayong focus time po, mga magulang, mga kapatid, mga kapwa kinahabagan ng ating Panginoon, kapwa tinubos ng kanyang banal na dugo, hindi man karapat-dapat, natutunaw ang anumang katigasan sa ating puso, at nagkakaroon tayo ng kakaibang karanasan ng pagbabago ng Panginoon sa ating isip, sa ating puso. We want to become more like our Lord Jesus Christ. We want to be kind to other people as well. Tinutunaw po ng Panginoon ang anumang sama ng loob, ang anumang pagkaawa sa sarili, at mga puwersa ng kaaway na nagtatali sa atin. Bakit hindi mo maihakbang ang iyong paa at maging mabuti sa iyong kapwa? Nawa ay patuloy nating maalala, you don't have to wait for others to be kind to you before you can be kind to other people. Do this proactively. Maging mabait tayo sa ating mga minamahal sa buhay. Magpatawad tayo sa kanilang mga pagkukulang dahil tayo man ay taong nagkukulang. Huwag tayong mabuhay sa kasakiman, pagkamakasarili. And may we always reflect, and every time we catch ourselves becoming selfish, we need to pray to the Lord, Lord, deliver me from any selfishness. Make me like Jesus. Sapagkat kayo naman ang aking Diyos na kailanman ay hindi magkukulang at magpapabaya din sa akin. You will walk on a higher level of life and you will experience the joy na hindi mo maipaliwanag. Yun ay pagpapadama ng Diyos na lulugod siya sa iyong buhay. At ang number 1 na susi
para tayo ay maging kind is continue to allow the Lord Jesus ang siyang maghari sa puso natin. Huwag mo pabayang maghari sa puso mong inggit, selos, kasi yun ay hihila sa iyo pabalik sa selfishness. Kundi pabayaan mong maghari si Kristo at ang kanyang pangakong hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Therefore, you will step proactively. You will not wait for others to be good to you before you can be good to other people. Because you feel so secure, may Diyos ka na lagi kang hahawakan at magiging alulod ka ng kanyang biyaya at ng kanyang kapangyarihan. Sumunod nawa ang bawat isa sa prayer. Sabihin po natin, Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa iyong mga makapangyarihang salita na nagbukas ng aking isip, humipo sa aking puso. Napakabuti mong Diyos. Hindi man ako karapat-dapat, minahal mo ko, Panginoon. Give me that kind of agape love. Hindi man ako karapat-dapat, iniligtas mo pa rin ako. Ibinigay mo ang iyong buhay. Nagsakripisyo ka po sa krus ng Kalbaryo. Bagamat walang kasalanan, kinuha mo ang lugar ng aking kaparusahan upang ako'y maligtas. I acknowledge, Lord, I need you in my life. I cannot save myself. Ang aking itsura, ang aking katayuan sa buhay ay hindi kayang magsalba sa aking kaluluwa. Salamat sa iyong kaawaan. Dahil sa iyong pag-ibig na gayon na lamang, I can be saved. I declare, Jesus is my Lord. Maghari ka sa aking puso. Maghari ka po sa aking buhay. Maghari ka sa aming pamilya. Makalaya ako, Panginoon, sa isang klase ng buhay na nakasentro sa aking sarili. I want to live a kind of life that is centered on Christ my Lord. Make me like Jesus. Make me a kind person, and I will be kind for your glory and honor alone. Maraming salamat po sa iyong pangako. Silang nagiging mahabagin ay kakahabagin mo rin. Salamat sa iyong mga himala na iyong ipinadadaloy ngayon sa aking buhay. Wasakin mo nga po ang mga sumpa sa aming sambahayan. In the name of Jesus, I claim the benefits of Calvary as I partake of the Holy Communion today. Cleanse my heart, cleanse my mind. I receive a renewed blessing of the Lord because of the sacrifice of Jesus. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me just be the one to pray. Pagpalain niyo po ang mga elemento na aming tatanggapin, Panginoon, this first week of this month of March, Lord. We join the entire Christendom in commemorating the sacrifice of our Savior. Dapat kami, Panginoon, ang magdusa, subalit kinuha niyo pong aming lugar. Siya na walang kasalanan ay naging makasalanan upang kami na mga makasalanan ay maging katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus na aming Panginoon, upang maidamit sa amin ang balabal ng katwiran. Panginoon, hinubad mo ang iyong mga katangian ng pagka-Diyos sa kalangitan. Bumabakas dito sa lupa. Kinuha mo ang lugar ng pagiging alipin. You went that far upang kami sagipin. Kaya't Panginoon, nangangako kami mabubuhay para sa iyo. Hindi kami mabubuhay na lagi nagrereklamo, kundi nabubuhay kaming nagtitiwala lagi sa iyo. Sapagkat kayo naman ang Diyos na hindi magpapabaya po sa amin. Bless all of the elements, ang mga tinapay na simbolo ng iyong katawang na sugatan, at ang iyong ang fruit of the vine, simbolo ng iyong banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo upang kami malinis sa lahat ng aming kasalanan at kami ay matubos mula sa tiyak na kapahamakan. Today, reinforce Calvary's benefits to your people.
even as we partake of these elements, in the mighty name of Jesus, this we pray. All will say, Amen and Amen. Makakaupo po tayo habang dinidistribute ang mga elements. Same song, please. Same song. Praise God. Hallelujah. Ika'y tapat. Hallelujah. Yes, Lord. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Yes, Lord. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Habang dinidistribute po ang mga elements, be in the spirit of worship, reflecting on the love of God. Thank you, Lord Jesus. Ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo? Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago, Ang kabutihan mo. ika'y tapat sa habang buhay. Sing it all together. Ika'y tapat. Ito po ay deklarasyon ng ating pananampalataya. Praise God, praise God. Ika'y mabuti Blessed Jesus. Blessed Jesus. Praise the Lord. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko Ang kabutihan. ng Diyos. Alam niyo po, ngayong magang ito, of course, every worship service, nagpapadamang Diyos ang kanyang pagyakap. Pero because of this very simple but very anointed theme and preaching, na darama ko po ang pagkilos ng precious Holy Spirit in our hearts. We need to go back to some basics. Madalas ipaalala ng ating Bishop Badredi, please don't take your loved ones for granted. Kamakailan ako ay nag-conduct ng wake service na naman. May kapatid tayo na umuwi na sa Panginoon. Ang kanyang iniwanan ay isa sa ating mga life group leaders na cancer survivor din. Na-comfort ako nung makita ko yung mga anak, how they express their love to their dad. Kasi na high blood umabot ng 200 plus ang blood pressure. At naputukan ng ugat sa ulo. Hindi na po umabot. So talagang pagka ganun, ang dali ng buhay. Why is it that at times, if we're not mindful, we begin to take for granted our loved ones? Buti na lang, yung mga anak ay nagpadama ng pag-ibig nung buhay pang dad nila. They expressed their appreciation at nangako sila sa harap ng Panginoon, Dad, hindi namin pababayaan si Mama. To see such kind of scenario, at alam mo, buhay pa yung loved one mo. Tapos nasa atin pang Panginoon. Kaya pala sinabi ng Biblia, by this shall all men know that you are my disciples, if you love one another. Huwag patagalin yung samaan ng loob sa pamilya. O kaya sa mga sagradong relasyon. Lift it up to the Lord. Kahit hindi pa siya lumalapit sa iyo, kung nagkasala siya sa iyo, mag-release ka na agad ng forgiveness and allow the rest to the Lord Jesus Christ. Ilaban natin ang mga pamilya natin. Amen? So, habang hawak po natin ang mga elements. Oh, can I have another? Una po ay ang mga tinapay na simbolo po ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo.
Just bring it out from the small plastics. Itas po natin sa presensya ng Panginoon. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong kainin. Itasin po natin ang mga saro. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Atin pong inumin. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you for all the benefits of Calvary. Thank you, Lord. Let's express our gratefulness to our God this morning. We have a God who loves us so much. He gave Himself for us. At yun ay laging patunay na sa tuwing mayroon kang kinakaharap na hilahil sa buhay, mayroon kang Diyos na hindi magpapabaya. Tumayo nawa po tayong lahat sa presensya ng ating Panginoon. Ating church family here, maging kayo po na nasa online. Kung wala kayong materials, you can use water or bread. And you can also participate. Everybody say with me, our confession of faith. Sabihin po natin lahat, Lord Jesus Christ, I give you praise and thanks. Through your sacrifice, I am saved. I am forgiven. I am delivered. I am blessed. All curses are broken. I am changed according to the heart of God. In the name of Jesus. Everybody shout hallelujah. All my life. Sing it again. And all my life you have been. This is our declaration of faith to the Lord. Hallelujah. You have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness. So good to sing this song. All my life you have been faithful. Woo! Glory be to God, glory be to Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. We give you praise, Lord. Hallelujah. We give you thanks, oh God. Amen. Amen, Lord. Selyuhan nyo nga po, Diyos, ang karanasan ng iyong presensya ngayong araw na ito. Binigyan niyo po ng kapanatagan ng aming mga puso. Binigyan niyo po, Diyos, ng paalala ang bawat isa po sa amin. And we thank you for the healing of relationships. We thank you, Lord God, for the healing of wounded emotions, because you are our healing God. Nakita niyo pong aming brokenness, but because of your love, you are making us whole every time. We bless you and we thank you, Lord. Sino po napagpala ngayong araw na ito? Lord, bless all families and all of the networks. Something to talk about sa ating mga life groups at pagkatapos magdalanginan. Huwag po kayong mahiya na
mag-share ng inyong prayer petition sa lahat ng kapatiran. This is the power of the church being gathered together in large group and even in small group. Nakakakuha po tayo ng kakaibang kalakasan na galing po sa ating Panginoon. Amen? Give the Lord a mighty hand of praise, please. Stretch your hands for our prayer petitions. Salamat po, Diyos, sa aming mga kapatid na naghulog ng kanilang mga prayer requests of various sorts in this life, Lord. Totoong hindi na uubos ang aming mga pangangailangan, mga laban na kinakaharap. Subalit salamat sa katotohanang hindi na uubusan ng himala ang aming Diyos. Kami po'y nananalig, Panginoon, na ang mga prayer petitions na ito, habang isinusulat ng aming mga kapatid, yung iba'y may tangis pa, ito'y palatanda ng pananalig nila sa iyo na ika'y maghihimala. In this year declared by our Bishop, Brother Eddie, Holy Spirit breakthrough, kumilos ka sa iyong kapangyarihan nga, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Your hands are lifted for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you, cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His shalom. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all now and forever. And God's people said, Amen and Amen. Magandang umaga po sa lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. See you next week. And to God be the glory. God bless your life.